Bidekar. Dedekar. Tawgon po ko na mo dik-dik. Okay. Sa Ginoo isip na mga oras sa pagpamalandong ug pag-ampo. Amen. Busa pila ka mga bulan ang milabay hangtod na usa ka buntag samtang nagluhod ako ug nag-ampo ang espiritu sa Ginoo misulti sa akong espiritu ug maingon pagpailob hangtod sa tinglagas sa mga dahon. Naglipay ang akong kasing-kasing na ining pagdasig. Do you see that? Very good. Nagpadayon ako sa akong ginabuhat na paggahin sa oras alang sa pagpamalandong ug pag-ampo. Amen. Nahimong sayon na malahi ang akong kalagikan sa mga panghitabo sa kinibuhi. Eron na samtang ang akong kamot ug hunahuna nagabuhat sa adlaw-adlaw na tulumanon sa kinibuhi. Ang akong espiritu nagpabilin na kununay na may koneksyon ug pakighigalay. Yes, amen. Sa Ginoo. Busa ang hilom na pag-ampo na himong makanunayon na baluhaton. Sa pagkatinuod na himo kinina dakong bahin sa akong kinibuhi. Hallelujah. Okay. So it says, John said, I finally was led to set aside certain hours each day dedicated to God for meditation and prayer. So nabati ni John G. Lake nga gigiyahan siya ni Lord nga mag-set aside, maglahi og mga oras sa usa ka adlaw para lang sa pag-ampo ug pagpamalandong. So when you begin to pursue this baptism of the Holy Spirit in a greater level, God will lead you to do something. So sa diha igsuon nga maninguha na bitaw ta, seryosoon na nato nga tinguhaon nga bautismohan ta sa kalayo ug sa balaang espiritu. Si Holy Spirit tultulan ta niya, tudluan ta niya nga nasa ipabuhat sa atoa. Whatever He leads you to do it. No, bisag unsa nga iyang ipabuhat sa imoa, buhata. It will not be the same for everyone. No, dili tanan parihas og ipabuhat si Lord. But you will have to give up something. Pero naagi siya pangayoon nga baylo. Na siya pabuhian. Pick up your cross daily. Di ba? Nga ang sugo sa Ginoo sa atoa, upasan ta sa ato ang mga krus adlaw-adlaw. So it says a number of months passed So pila ka bulan ang milabay until one morning I was praying. Lord spoke to me, be patient until the autumn. He got a word of encouragement. So samtang nagaampo siya, nagluhod siya, ingon ang Ginoo sa iya nga pagpailob lang hulat hangtod sa manglagas ang mga dahon. I continued my practice of meditation and prayer. So muto gipadayon ra gyud gihapon niya iyang pagpamalandong, iyang pagampo, katong mga oras nga iyang gigahin para sa Ginoo. Every week, still, the same people come up here and pray. The rest of you just sit there. So, igsoon diri pod makita nato no sa atoa nga halos kada semana pare-pareha ra gyapon nga mga tawo ang nanindog diri sa tubangan magampo, ang uban igo ra naglingkod. When is your turn? So kanusa ka mutindog. So next week we're going to go back to 2 hours of prayer at least. Wow. So sunod semana mobalik ta sa 2 ka oras nga magampo ta. Okay? Yeah. And the people who are always praying, I'm not going to let them pray. I'm So- going to make them sit. So katong mga sige na to makita nga magampo ug maghawid og microphone, di na to sila sila pahawiron og And I'm microphone. going to come around and palingkuron hand you sa. the microphone. Dayon si Daddy na ang muhawid sa microphone og mo tonol nimo ikaw na. Hallelujah. Wala na ipog sanay, wa po'y balibaray. Now half the church won't show up next week. Basin matingala ta sunod semana katunga nato wala. Oh. Nagpahibalo manggod ka dad. You already warned. I just want you to grow. Bitaw, igso ng kasing-kasing bitaw ni Daddy gusto niya manubo ta. So it became easy to detach my soul from the course of life. So he could go about his business and do what he has to do with his hands and his mind
and still focus and meditate on the Lord. So atod sa niabot sa punto igsoon nga bisag unsa iyang buhaton, nasa buhaton no, nagtrabaho baga siya, ang iyang kasing iyang una-una og iyang kamot lihok no, nagabuhat sa trabaho. Pero ang iyang tutok, ang iyang focus na agid sige kang Lord always. Niabot sa sing ana nga punto. Would you like to do that? Ganahan ka ana? I would. No, kaya ako pod ganahan I would ko. like that. No? So you see this progression with him. So makita nimo ba? Nakita nimo igsoon ang iabit tong pagtubo kan Janji Lake ba? Ang Do you think pagtubo. it came easy? No, niabot ba to nga sayon? Eh? No. But you can't depend on your own self and your own strength. You must depend on the Lord. Amen. Pero igsoon, dili gid ta angay nga, dili gid nato kaya nga mosalig sa tong kagalingon. Dito gid ta salig kang Lord. But your part is to pour out your heart to God Amen. every day. Amen. No, ang ato ang trabaho igsoon kada adlaw, mo nga ato ang buluhaton. Nga kada adlaw ibubuo nato tong kasing-kasing diha sa Ginoo kada adlaw. And when you fail today, then just pick up tomorrow again. Pero igsoon kung mapakyas man gani ka karon, bangon na Don't pud ugma. quit. No, ayaw undang. It's so easy just to quit. No, kay ngano masayon man nga muundang. And I'm being led by the Lord right now to say this to you. No, nabati ni ang giya sa Ginoo nga iingon ni sa imo. That thing in your life that keeps pulling you away, quit going back to that thing. Get rid of that thing in your life. Amen. Kana nga butang igsoon nga kanunay nga gabiran nimo nga makapadayon ka sa unahan, biyain na. Are you Buhiin understanding? na. Undangig balik. Ayaw nagbalik ana niya. Get rid of those friends who are pulling you away from God. Kung naa kay mga barkada nga gabiran nimo palayo gikan sa Ginoo, buhiin na, biyain sila. Hallelujah. Time to get rid of Facebook. Panahon na tingali igsoon para nga imong i-erase, i-delete ang imong account sa Facebook. Are you understanding? Hello? Those things that pulled you away. Kanang mga butang nga gabiran nimo You palayo. have to sacrifice. Kinahanglan na isakripisyo. Are you there? Naka diha? I'm not saying you throw your friends away, you throw Facebook away. I'm saying put it in proper priority. Hallelujah. No, wala sa nagpasabot igsuod nga di na lang gyud ta mo gawas, di ta makig-amigo. No, or dili na lang gyud ka ilabay ang cellphone. Dili. Kung sa ibot pasabot, ibutang sa insakto nga prioridad. Insaktong hanay ba? If you have ungodly friends who keep pulling you away from God, yeah, goodbye. Oh. Pero igsuod See you later. kung imong mga amigo, mga balbahutog kung dako, biyahe oy. If you're not influencing them for Jesus, then they're trying to influence you, then goodbye. Oh. Di ba? Kay kung for Adios. example, ikaw mo'y angay nga mag-impluwensya sa mga amigo, pero ikaw na noon mo na-impluwensyahan nga mubiya sa pagpangalagad sa Ginoo, biyahe na sila And so igsoon. we're expecting God for breakthrough in these things that hold us back. Amen. Kaya nga naman, igsoon. Okay. Nagatinguha ta ba? Naga-expect ta, nagadahom ta nga naagyo mahitabo nga kalampusan igsoon niining mga butanga. Well, Hilak, I have to do the same thing. Oh. Oh, yeah. Ayaw hilak igsoon kung naay mabiyaan, naay mabuhian, nga naay mabulagan igsoon. Kay even si Daddy nag-agi po dana. Hallelujah. Ay. Oh, I gave up on trying long ago. I'm just depending on Him. Oh. Wala si Daddy igsoon. Giundangan na gyud niya og kanabit ang pagpaningkamot nga kaugalingon lang. Ang pagsalig niya na gyud sa Ginoo karon. Amen. Help, Holy Spirit, help. No? Ay tagtabang ni Holy Spirit tabang. Okay. We are Kaya overcomers. sa mundang katawa ron. Hallelujah, mga madaugon tang tanan. Okay, I already read this, right? Yes. Okay. Sa panahon, sa tinglagas sa mga dahon gidala, ako nato sa usa ka ministro sa ebanghelyo na nagwali og klerong mensahe sa Ginoo ug sa bautismo sa balaang espiritu sa akong pagtuon sa ministro ug sa iyang gitudlo nagangha ako sa kamatuoran na ang iyang paghubad sa pulong sa Ginoo hilabihan katinuod sa kon unsa ang nasabtan sa akong kalag mahitungod sa
tinuod na espiritu sa pulong. Piniagi sa iyang pagtudlo mas nag-iyahan ako sa mas lalom ug mas klaro na pagkasayod sa sala. Imbis na kadtong kasagaran na pakigbisog nako sa kadaotan sa akong kinasulurang kinibuhi, ang napuli mao ang pagkasayod sa gahom sa Ginoo na naglimpyo sa akong kinasuluran na kinaiya na nahimong pamatuod na may malipayon ug madaugon na tinggog na misulod sa akong kalag. Hallelujah. Okay. I want everyone to turn to Hebrews 9:14. Diha ta sa Hebreano 9:14. This is where we left off last week, No, dirita mihunong sa niaging semana. and we're seeing where Jesus consecrated himself as a living sacrifice to the Father. No, dire makita nato sa Hebreano 9:14 nga si Jesus iya ang gilain ang iyang kaugalingon ngadto sa mahan aron nga mahimong buhi nga halad. And there's some of us today, we need to consecrate ourselves. We need to reconsecrate ourselves as a living sacrifice to the Lord. Hallelujah. Adunay uban kanato kitang tanan actually igsoon dapat ta nga mudidikar sa atong kaugalingon o tingali mudidikar na pud pag-usab sa atong kaugalingon ngadto sa Ginoo isip nga kita ang buhi nga halad didto kang Lord. Well, many in the church, they make Jesus their Savior, but they don't make Him His Lord, their Tungod kay Lord. daghan nga naa sulod sa simbahan nga ilang gidawat si Jesus ilang manluluwas pero wala nila gihimo nga Dios. Bot pasabot mao'y ilang agalon sa ilang kinabuhi. When you make Jesus your Lord, that means He's the amo, Bot pasabot igsoon not you. Kung si Jesus na ang Lord, kung si Jesus ang imong master sa imong kinabuhi, siya maoy amo, siya ay magbuot sa atoa, dili kita. You don't get to make all your own decisions. Bot pasabot dili. You're walking in the Spirit. You're led by the Spirit of the Lord. Amen. Bot pasabot dili na kita maoy magbuot sa atoang kaugalingong mga desisyon tungod kay naglakaw man ta sa espiritu sa Dios, ginagiyahan ta sa espiritu sa Ginoo. Yeah, but Lord, I don't want to. Dili ta pwede mo ingon kang Lord nga Lord pero dili ko gusto. If Di He ko tells masunod mo. you to do something, it's better if you do it. No, kung naa siya isugo nga ipabuhat sa atoa, mas maayo nga buhaton gid nato. I know. I just won't listen. I won't listen to Him. I'll close off my ears. Then I can't hear no instruction. So unsay kasagaran nga ginabuhat sa mga Kristohanon? Dili ko maminaw ni mo Lord, dili ko maminaw ni mo Lord. Magsampung og dalunggan. Dili ko maminaw. Where was I? I Yeah, lost that my one. place. Ana. Here we go. So he came to this place where he heard another message of the baptism of the Holy Spirit. So niabot siya sa punto igsoon nga lahi na pod nga kanang magwawali ang nagwali mahitungod sa bautismo sa balang espiritu. Through that teaching, he was led into deeper and clear consciousness of God's power to keep the heart of man free from the consciousness of sin. So pinagi ani nga pagtulunan igsoon, pinagi aning nagtudlo na mas nasabtan niya pa, mas klaro, mas nalalom ang iyang pagpanabot nga ang nga pwede di ay nga ang kasing-kasing sa tawo mahimong gawas nun gikan sa pagkasayod sa sala. Meaning dili na siya magsige conscious ba or sige maghunahunang hala basi makasala na pud ko, hala unsa naman ni struggle na pud, ana pud. Nga gawas nun siya ba? So through the preaching of the word, he got a revelation Imagine of the igsoon. power of the blood of Jesus Christ to cleanse him of the consciousness of sin. Hallelujah. No, pinaagi sa pagwali, pinaagi sa pagpaminaw sa wali igsoon. Nakadawat siya og pagpadayag nga gamhanan ang dugo ni Jesucristo nga naghimo kaniya, kanimo, kanako, kanatong tanan nga gawas nun igsuon nga pwede ta nga mahimo ta nga gawas nun gikan sa gahom sa sala. I pray for that revelation to fall on us now. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Akong ginaampo nga kana nga mga pagpadayag mahulog kanato, maabot kanato karon sa pangalan ni Jesus. Okay, what does the second half of Hebrews 9:14 say? Basahagan Somebody read ninyo that. ang katunga sa Hebreano 9:14. Kaso gusto una, primero. Katunga daw ya.
Sige. After the consecration, No human sa iyang paglain a sa iyang living kaugalingon. sacrifice, what's after that? Unsay human ana ngan iyang gilain iyang kaugalingon isip nga buhi nga halad. Unsay human? Ang iyang dugo mo'y maghinlo sa atong mga konsensya sa walay kapuslanang mga buhat aron mag-alagad kita sa buhing Dios. Amen. So, Ixon, do you see in the Word of God that we can get to this place by revelation through the Holy Spirit where we don't have consciousness of sin? The blood of Jesus washes that consciousness of sin Amen. away. Kita ba niya mo diha igsuon nga pwede moabot sa punto posible sa usa ka Kristohanon nga moabot ang pagpadayag nga masabtan nato ba nga ang ato abitaw nga dili na ta conscious sa sala, dili ta maghuna-huna mahitungod sa kinaiyang makasasala. Gawas no na ta gikan ana kay nga naman ang dugo ni Jesucristo kanunay nga nagahugas kanato gikan sa tanang mga kasalanan. So, what we have to understand, Ixon, is the devastating power of the consciousness of sin in our Kinahanglan nga masabtan nato igsuon nga kung unsa ka makaguba kini bitaw magsige ta guna-una sa mga butang nga kay mahitungod sa kahibalo sa sala kana bitaw sige tagbantay kini makasala ko dili pwede kana kini kana makaguba siya sa tong kinabuhi, tinuod, di ba? so we can get free from that. Pwede igsuon mahimutang gawas to nana. By faith in that scripture. No pinagi sa pagtuo. Mahitungod That's ana nga for me. bersikulo tuuhin na igsuon. Ingna dawatan na ingna I nga ako ni receive that, Lord, ako ning ginadawat in my Lord spirit right sa akong now. espiritu karon. Ingna imong kaugalingon igsuon. The blood of Jesus washes all the consciousness of sin away from me. Amen. No? Ina ang imong kaugalingon nga ang dugo ni Jesucristo kanunay nga nagahugas sa tanang pagkasayod sa sala gikan sa akong kinabuhi. Hallelujah. It's so the reason the consciousness of sin is so devastating is because it keeps us focused on ourselves instead of on Jesus Christ. Kaya nga no igsoon, unsa nga kaguba ang ginadala ani sa atoa? Kay kung conscious kayo ta sa sala, ang sige natong makita ang atong kaugalingon, ang atong struggle, atong karaan nga kinaiya, unsa ko kani adto, ing ani gyud ko, ing ani ko. Imbes nga atong tutukan si Jesus. As long as we're focused on self, we're never free. Mo nga igsoon nga kung conscious ka sa sala, conscious ka sa imong kaugalingon, nga magsigag bantay dili ni pwede na ko iingon o siya kung pwede isulti, dili ni igsoon, dili ka gawas nun, mura kag parot. Oh, nakahawla. Sakto? Oh. Robot na ano? Oh, I'm never good enough. God, how can God love me? I blew it again. Diba? Oh. Mo ni sa linyahan ani nila. Dili gyud ko sige yes na pug ko. Sige ra gyud ko ani kapandol. Dili gyud ko ani kuan gyud ko sige, ing ani ra gyud ko. No? Edi wow. But Ixon, your righteousness is not your own. Your righteousness is a gift from Jesus Christ when you accepted Him by Hallelujah. faith. Amen. Hinumtumig suon nga imong pagkamatarong wala sa imong kaugalingong binuhatan, wala sa imong kaugalingong pagpaningkamot, apan gibaryan na ni Jesus, libreng gihatag sa imong pagtuo sa iya dito sa krus sa Kalbaryo. So keep your eyes on Him Oh. and His righteousness in you, not your unrighteousness, Amen. sin nature. Amen. Mga igsoon, sukad karon kay gihugasan naman ka sa dugo, ang imo mga mata baliha. Dito tutok kang Kristo, ayaw baliha kay abat na. No, kanang mga mata nga baliktad, abat na siya. Dito tutok kang Jesus. No, dito lantaw sa iyang pagkamatarong, ayaw lantaw imong kaugalingon, ayaw lantaw imong karaang kinaiya. Confess that scripture over your life every day if you have Oh. to. No, kung gikinahanglan igsoon kana Hebrehanon 9:14, balik-balik ka, pamalandungi, ideklara sa imong kaugalingon kada adlaw. Remember I told you how undisciplined I am? Kaya nung mo igsoon, gang naingon si Daddy, di ba, sa tuwa nga, makaingon siya nga, wala magyud sa disiplina. Well then, I realized that's not me. That's not me that's undisciplined. That's the sin nature. Oh. So na-realize si Daddy nga kadyot lang, dili man na ako ang dili disiplinado, katong karaan nga ako. And then we read the scripture a couple of weeks ago. It said that God gave us the spirit of discipline. Remember Amen. that? Oh, di ba? Kaya nung I mo was igsoon, like, mga oh, duha ka. yeah. Duha ka Sabado na milabay nga gibasa nato tong ikaduhang Timoteo 1:7 nagingon siya dito, yang espiritu nga gihatag kanato dili espiritu sa katalaw, apan espiritu sa gugma ug pagpugong sa kaugalingon, disiplina. So even though I feel undisciplined, I declare and decree over myself,
I've been given the spirit of discipline. Amen. Mo na nga igsoon, bisan pag mabati niya Take that, usahay. devil. No, usay mabati niya nga moingon siya nga wala gyud ko wala mabati niya nga dili sa disiplinado. Pero iya gyapong tuuhan, parugan tong pulo nga niingon ka Lord, nagitagaan ako nimo og espiritu sa disiplinado. Disiplinado na ko Lord, karaang kinaiya nako tong dili disiplinado. Do you understand? Nasabtan na to? Amen. Yeah, don't give in. Oh, ayaw bigay igsoon sa mga bakak sa yawa. Okay. Sunod. Woo! I read this one, right? Yes. Okay. Niining mga panahon, dugang sa akong baluhaton isip ministro sa Ebanghelyo, nagtrabaho usab ako isip na tigdumala sa kampanya sa mga ahente sa life insurance. See, he had a full-time job and he was preaching every night. No, so, kini si John J. Lake igsoon, nasa full-time nga trabaho, manager siya sa life insurance, pero kada gabi magwali siya. It's okay to be in full-time ministry and also have a full-time job. It's So, okay. Okay ra igsoon nga full-time ka, and then napo kay full-time nga trabaho. Full-time tang tanan kang nga Kristohanon kang Lord. Okay, niini usab na mga panahon, kada gabi ako nagawali. Human sa among mga panimbahon, nabatasan na nako na makiguban sa akong mga higala na sama kanako. Determinado na magampo sa Ginoo alang sa among pagdawat sa bautismo sa balaang espiritu na among gituohan na madawat sa samang pamaagi na nadawat sa mga naunang mga tinunan. Nagtoo ako na dili lamang ang akong espiritu ang motulbong sa bagong pagkasayod sa presensya sa Ginoo apan ang dayag ug matikdan nagahum sa Ginoo usab kinahanglan na moabot sa akong kinabuhi sa akong paglain alang sa Ginoo sa makanunayon akong ginaingon sa Ginoo kon imo akong bautismohan sa balaang espiritu ug hatagan mo ako gahom walay matugotan na mobagbag gikan kanako ug sa gatusan kapilo na pagka sinugtanon diha kanimo. Amen. Nagpadayon ako sa pakigtagbo sa akong mga higala halos matagabi sa mga masunod pang mga bulan. Usa ka gipa na langginang babayeng alagad sa Ginoo na mebisita sa among syudad ang among giabi-abi sa among balay ug nakabantay siya sa kasubo sa akong espiritu ug maingon siya kanako usa ka adlaw anhi diri ug magampo kita samtang nagluhod kami maingon siya sa atong pagampo kon may ipadayag ang Ginoo nimo na nababag sa imo kon nano dili nimo madawat ang pagbautismo sa balaang espiritu imo akong sultian ug kon sa ako ipadayag isulti ko kanimo nagampo mi ug walay babag na gipadayag sa bisan kinsa namong duha unya maingon siya atong sundon ang pulong sa Ginoo ug kon unsa ang gibuhat sa nauna na simbahan. Una iyang gipandong ang iyang mga kamot kanako ug nagampo siya sa Ginoo na madawat nako ang pagbautismo
sa balaang espiritu. May lalom na kalinaw na maibot kanako. Miabot. Miabot. Oh. Lalala. Ayun ang ibot. Lalala. Amen. Do you understand my crooked Cebuano? Nasabtan ninyo ang iyang kuan. Baliko daw si Buano. Those big mug pug words get to me. Natay mga pulong mga kuano kanang pulong kalitras mga Hoy. para sa iya kay lisod. Huy. So, at that time, in addition to the work of the gospel, he managed a life insurance company. He preached practically every night. And he had a habit of joining his friends who, like himself, were determined to pray through God to where we could receive the baptism of Holy Spirit as we believe the early disciples had received it. So human sa iyang trabaho, magwali pa siya. Dahil pagkahuman, kinabatasan niya nga na siya mga amigo ba, nga pareha po niya og kasing-kasing. Nga ang kasing-kasing gusto nila nga mabautismohan sa Balaang Espiritu sa sama pamahagi nga nasinati sa una nga mga tinunan. So I want what they had. So gusto nako nga kung unsay lang nadawat, mo puya akong madawat. This transformation. No, kini nga klase nga kausaban, kabag-uhan. You remember the Apostle Peter? Kinomdo mo ni Apostol Pedro, Can anybody relate to him? kinsa makalit ni Pedro sa iyang kasinatian, Amen. He denied Jesus 3 times. di ba? Si Pedro igsoon, iyang gilimod si Jesus ikapila, ikatulo. With Jesus looking right at him. Kanya imagine na igsoon, paglimod niya kang Jesus, nagatubang si Jesus sa iya. Gilantaw sa ni Jesus. Jesus prophesied to him, said, "You're going to deny me 3 times, Peter." Peter's like, "No, I'm not. I'll die for you." Di ba? Gipropesiyahan na ni Jesus si Pedro, giingnan niya si Pedro, "Bay Pedro, imo kong ilimod ikatulo." Pero sa ingon ni kuan ni Bay Pedro, balik ka Bay Jesus. Parts dili na may tabo parts, mamatay pa ko para nimo. Wow. And then when Jesus he was arrested and Peter was there, they kept saying to Peter, "Oh, you're one of his disciples." "No, I'm not." No? Tapos, sa diya nga gilakop na si Jesus, dayon na dito si Pedro, nag-ingon kang Pedro, "Hala, apil ni. Apil man niya ng Jesus nila oh." Ingon dayon si Pedro, "Uy, wa ko labutan na." "Yes, you are." "No, I'm not." Di ba? Masay, dayon ingnon siya, giingnan siya nga, apil ka hoy, apil ka kita, minimo wa ko labutan na lagi. And the 3rd time he outright said, "I do not know the man." Hangtod sa ikatulo nga higayon, niingon na gyud si Pedro nga wa ko kailaan ang tawhana. And Jesus standing right over there arrested. Unya, si Jesus nagtindog ra, naglantaw sa iya nga kuan na. And then the rooster crowed. Demo to nga nitik tilaok dayon sinuknok And manok. Peter was horrified. Dayon natingal nahadlok gyud si Pedro nga, nangyari na ang propesiya. Now, why did he deny God? Why did he deny Jesus Christ? So ang pangutana igso nga naman nalimod ni Pedro si Jesus. Out of fear. Di ba tungod sa kadlok? He didn't want to be arrested. He didn't want to be crucified. Di ba? Kay nahadlok si Pedro nga basin maapil siya nga presohon dayon ilang sangpod. Don't judge him too hard. No, dili po nato. We might do the same thing. Dili po nato ikuan si Pedro nga yok si Pedro kuan kay si Pedro. Basin kita may ana pod ta. But let's look at what happened to Peter. No, pero igsoon katuna nato unsay nahitabo kang Pedro. Because Jesus was nailed to the cross. He died, was buried, and resurrected. No, tungod kay si Jesus igsoon gilansang sa krus, namatay, gilubong ug nabanhaw. And then he came to the disciples. Unya nagpakita siya sa mga tinunan. And he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit." Unya iyang giginhawahan ang iyang mga tinunan niyang giingnan nga dawata ang Balaang Espiritu. Receive the Holy Spirit. Amen. Woo! Dawata ang Balaang Espiritu. That is when essentially the disciples were born again. Mao to ang panahon igsoon nga na born again ang mga tinunan. No one could be born again until Jesus was resurrected. No, kay walay pwede nga maborn again igsoon gawas kung si Jesus nabanhaw na. But it didn't end there.
Pero nakanindot igsoon kay dili ra dito kuto